Ang kinabuhayan, dulungawan at ilalim o paraiso. So, ngayon, nandito kayo sa pinaka administration office ng Suprema Ciudad Mistica. Suprema Ciudad Mistica de Dios. No? Ito yan, ito yung pinaka malaking samahan na meron dito. Makinig muna. Yung journal nyo, may masasagot kayo kung nakikinig kayo. Simulan natin. Supposedly, kung isa kang bigoto talaga ng bundok ng Banahaw, magsisimula ng pamimwesto mo, dapat magsisimula ka sa ilog. Ito yung pinaka, tawag yan dito, Lagnas River, or Ilog Lagnas. Okay, or siya na rin yung parang tumatay yung Jordan River. Kaya nga nakalagay dito, Tierra Santa de Promisión, o the Promised Land, ang bagong Jerusalem. Kasi nga, hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng Bible, pero makikita yan sa book of Revelation, na yung second coming, yung magagaling, from the Far East. So, kinikilala ng mga taga-bundok Banahaw na dito yon, okay, the Promised Land. Kaya nga, sabi ko sa inyo, may mga bagay tayo na inaangkop natin sa sarili nating pamamaraan, ng kaugalian o tradisyon, o base sa ating naiintindihan o interpretasyon. Bakit kailangan magsimula ka sa ilog? Dahil lahat tayo pinanganak na kasalanan. Bakit tubig? Ang tubig ay universal archetype for cleansing. So, tayo ay makasalanan, so kailangan natin maglinis both in and out. Yun yung proseso niya kung bakit kailangan magsimula ka sa ilog. So, alam naman natin sa Bible, sa Genesis to Genesis 33 chapter 33 verse 19. Na yun nga, 'di ba, si John the Baptist, kung saan siya yung So, ganun din yung proseso na ginagawa dito. Yung piedra mental or stone altar, isa siyang malaking bato. Malaki siyang bato na siya yung nagsisilbing altar. At diyan, banda rito, mayroong dalawang maliit na poles, yung buhok ng ina at ang balbas ng ama. Okay? Yung dalawang maliit na water poles. So, maliit lang siya. So, base sa pangalan, nakikita na natin bakit balbas ng ama at buhok ng ina. Siyempre, kasi yung buhok ng ina nakatalaga para sa mga babae at yung balbas ng ama ay para sa lalaki. So, ganun lang siya, yung separation. After nyan, di ba, ang proseso dyan ay ang paglilinis, both in and out. Next natin na pupuntahan ay yung Kaba ni San Isidro. Somewhere here. So, dito yung banda. Okay. Ano yung Kaba ni San Isidro, Warehouse of St. Isidore? Nasa Old Testament to. Hindi ko na ma-recall kung ano siyang verse. Ang Kaba ni San Isidro, ibig sabihin, ang proseso dyan, ang kaban, di ba, naglinis ka, both in and out. Kaya siya tinawag na kaban. Sa Tagalog kasi ng warehouse kaban. Iiwanan mo na lahat doon. Di ba nga ang ginagawa natin, ito ay ritualized pilgrimage. Namimwesto tayo. So doon, iiwanan mo na. Sa pagsisimula ng takda mo dito, yung gagawin natin bilang pamimwesto. Sa lugar na yun, iiwanan mo lahat ng worries mo, agam-agam mo, yung mga bumabagabag sa'yo. Yun yung lugar para doon. After nun, so, ibig sabihin, naglinis ka na in and out, tapos tinanggal mo na yung mga words or guilt mo. Ang next niyan ay yung tinatawag na presintahan. Dito yan, somewhere here. Na kung saan, binabantayan nung two pillars of Catholic Church. Si Saint Paul at si Saint Peter. Diba? Si Saint Peter ang tagapag-ingat ng banal na aklat, tama? Na kapag hindi ka nakatala doon, hindi ka kasama sa maliligtas. So may makikita kayo doon ng maliit na bato na itsurang parang libro. Okay? So ito rin yung isa sa mga bagay na inangkop natin sa sarili nating pamamaraan. Okay? So after nyan, nagpa-present ka na, ibig sabihin, nagpatala ka, yun yung proseso dito. Yung ginagawa natin, nagpapatala ka. Kasi nga, lilista mo yung pangalan mo gamit yung tuturo. After nun, saka tayo magpo-proceed sa dito, sa Ina ng Awa, or Our Lady of Mercy. Ito yung pinaka-puso ng bundok ng Banahaw. Bakit Ina ng Awa? Kasi after mong magpatala, nagpa-pre-enlist ka na, di ba? Yun yung process na, nagtala ka na, nagpatala ka. Pupunta ka sa Ina ng Awa para dumulog ng awa bago ka husgahan, which is judgment. Okay. Dito, one, it's a test of faith in God. Two,
believe in yourself. Bakit? Kasi ito yung madalim na bahagi na gagawin nyo. Yung ngayon 50 feet in length na kailangan nyo pumasok na may tamang posisyon. Na kapag sugat-sugat kang lumabas, ibig sabihin makasalanan ka. Kapag wala kang sugat na namang galos, 7 taon na kasalanan mong mawawala. Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Hindi ko rin sinasabing pilitin yung sarili nyo maniwalaan doon. Isa to'y bahagi ng kultura natin bilang isang sinaunang Pilipino. After nyan, kunyari, let's say lumabas ka, may sugat ka man o wala, saka ka lang dapat na humarap sa dead Christ, which is Calvario.